si Banat Boy. Ako si Banat Boy. Ang inyong Banat Boy. Mandigma. Kasi napanood daw ni Attorney Claire yung content natin kahapon about kay kay Malu, no? Hindi pa pala niya napapanood pero napanood niya sa atin yung sabi ko binabanatan siya ni no? Ayan. P. Handa na ba kayo? 'Di ba? Okay. Kahapon nagulat Kayo, din tayo dahil medyo ilalagay bastos yung ni Malu Tikia. Nyo sa letter P. Sige, bigyan nyo ako ng magandang pwedeng P. Oh, rated P daw Rated P. Pwedeng rated paganda, pa-cute. Pa-cute. Shiro? Bilis naman. Ito, yan. Si Ruben Esperanza, yan nasa kanya. Grace, si Ronay. Handa na. Ay, rated pig daw Furious rated pig. Protector. Protector? Rated Protector. Rated Peppa. Peppa Pig. Rated, nandiyan mga pangalan nyo, Jack, Parley, isa kanina, yung rated Peppa, si PJBL. Ano natin Percival, strategies daw. Pero alam naman natin na kung saan yung gawin. Rated 1. Yan. Diba? Alam mo naman kung saan yung gawin niya. Kasi, mga ka-clear, itong propagandista na to, na strategies. Sa dinami-dami, mga ka-clear, sa dinami-dami ng rated issue ng mga Duterte. Diba? Imagine mo. Ulitin ko ulit kasi kailangan ulit-ulitin daw mga clear. Ghost projects. Itong palang. Percival, pakulong. Diba? Rated paranoid. Okay na. Gagaling Test para akong talaga. Diba? But anyway, okay, ganito yan mga clear. Sige, papansin. Okay, meron tayong nakita kasi na isang propagandista. Well, strategist daw. Pero alam naman natin na kung saan yung gawin. Rated 1. Yan. Diba? Alam mo naman kung saan yung gawin niya. Kasi mga ka-clear, itong propagandista na to, na strategy. Pasimpleng sa dinami-dami, mga ka-clear. Wala ba? Walang video? Oo nga no. Sorry naman. Si Attorney Claire. Sa dinami-dami ng issue ng mga Duterte. Di ba? Imagine mo. Ulitin ko ulit kasi kailangan ulit-ulitin daw mga clear. Ghost projects. Go ahead. Dating Duterte. Pangulong Duterte. 2020 pa. Meron ba siya gusto ko lang malaman, baka naman ako yung nagkakamali, kay propagandista. Baka naman tinutuloy sa Baboy! Ang sinasabi. Si Porky. Oink, oink, oink. Wala tuloy akong sound ng oink, oink. Si dating Pangulong Duterte. Saka yung pagpatay. Di ba? Pagpatay. Sinajustify niya ba to? O kinakalaban niya ba to? O okay lang. Okay lang. Diba? Ang daming issue. Ito pa, ulitin natin. Nung wait lang mga ka-clear. Meron kasi akong gusto rin itanong. May isang blind item. Parang hindi ko alam kung din ba may isang tao May isang tao ko alam kung din ba siya. Din ba siya? Sa isang din. Tatawagan pa mga ka-clear. Wait lang mga ka-clear. Sige, tawag ka lang dyan, Tony. I-play ko lang to. Meron na kasi nakapagkwento sa akin na may isang tao na natanggal sa isang isang pagiging kumbaga isang opisyal dahil sa issue ng corruption. Pera. Kaya nawala siya doon. Hindi ko na matandaan kung school ba to or what. Basta may natanggal siya. Well, anyway, mga clear siya. Mamaya, pag yan sumagot. Okay? Yan. So, mga clear. Nakita niyo naman, siguro, ba, yung issue. Hindi ko alam kung napanood yung rated something, na nagkaroon sila ng podcast. Dating naman sa akin, mga Chismos. Nagchichismisan lang pala kayo dyan, Corina. Ikaw rin kasi, Corina, kupal ka rin talaga Rated kupal ka Pares kayo niyan ni Yung isa baboy, ikaw kupal. Kaya sinabi ko na dito kahapon pagka nako PBBM. Nako, wag mong tatangkain.
Si Mar Rojas, wag mong natangkaing ipasok yan sa kabinete mo. Maboboykot namin yan. Ha? Yung host, parang wala siyang kaalam-alam doon sa video na pinag-uusapan nila. Na parang yung guest niya nagsusumbong ng maling kwento. Oh, tama. Responsibilidad mo yun. Kita mo? Kupal ka kasi talaga, Corini. Wala tayong magagawa. Ay, ano yan? Nasira ko yung ginagawa ko dito sa work, sa tawa ko dahil sa oo nga, oink, no. Iba talaga si Porky. Si Malu yan, si Malu. Hindi si Malu Tikia, ibang Malu. Malu pangalan nito eh. Maria Lourdes kasi to. Si ano, ayun nakalagay dyan no. This pig's name is Maria Lourdes. In short, Malu. Oh. Baka sabihin ni Malu Tikia, siya yan. Malu Esperanza to. Maria Lourdes Esperanza. Ang pinakamaputing baboy. Kaya wag niyo masyadong wag kayong mag-think ng na kayo yan ha. Na hindi tugma doon sa nangyari. Oo. Diba? Hindi binagit yung totoo kung paano nag-start at kung sinabi na, ayan, baka si Claire alam. Tama. Diba? Na para bang yung naratibo niya, as in, intentionally, binago, to make it appear na siya yung tama. Diba? Ayan. Bida. Ayan. Na, at that time, mga ka-Clear, alam nyo na, hindi ako nag-i-interfere sa kanilang usapan. Oh yan para medyo mas may lang din kayo. It was yun yung interview ang tinutukoy diyan ni Attorney Claire is yung interview na kung saan talagang medyo si Malu Tikia ay may pagkapalkups. Nakita nyo naman, 'di ba? Oh, eto ha. Si Gutesa. Bakit Eto. Si Gutesa siguro alam ni Yusek kung nasan si Gutesa. Ayan ha, ang sabi niya, si Gutesa. Siguro si Yusek alam kung nasa si Gutesa. Si Gutesa. Siguro si Yusek alam kung nasa si Gutesa. Tama ba? Ulit. Si Gutesa siguro alam ni Yusek kung nasan si Gutesa. Oh, si Gutesa. Si Yusek siguro alam kung nasaan si Gutesa. Oh. Bakit naman sa akin bibintang? Baka kayo may alam. Ay, Total hindi, kayo hindi naman ko alam yata kasi- may kakilala. O tanga ka pala eh. Biglang sasabihin niya, hindi ko alam. Yan yon. Ay, hindi. Sabi, hindi ko alam. Oh, pero parang alam mo na naka-Yusik ka. Tapos ipapaliwanag mo, pero di mo alam. O, pakita nyo rito yung kababuyan. Dito nyo makikita yung kababuyan ni Porky. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, Mga hindi kaalyado ko alam nyo kung sino nag-present sa nag-present. kanila. Please do not accuse Hindi kami me. nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present Ay, dyan. hindi. Ay, yan ang propaganda. Oh, bintang ka kagad. Yan ang propaganda. Paano naging propaganda? Ikaw ang una, ikaw na una. Oh, biruin mo, pinagbintangan mo si Claire. Akusahan mo kagad na alam niya. Si Gutesa. Sa tingin ko, alam ni Royco, nasa si Gutesa. Biro mo ang assertion mo. Ako kasama. Ay, ba't mo Ay, assertion mo, ikaw una nag-assert, tanga. Bobo, baboy, hayop ka. Di ba? Sino una nagbintang? Hindi nga siya pinapansin ni Attorney Claire eh. Kasi marami ng tanong na iba to kay Attorney Claire, parang tapos na siya. Eh parang tinanong, okay lang ba mag-overlap kayo? Oh. Tapos biglang talagang nagpapapansin siya kay Attorney Claire eh. Alam mo yun, parang gusto niyang subukin. Eh, pero baboy naman. hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's I respect this show. I do not Let's want ask to. I respect the show. Siya pa yung nagre-respeto eh. E biruin mo, tinanong ka ng host, tapos parang gusto mo makipagdebate dun sa kabila. Kinuha mo yung attention ni Attorney Claire. Tapos ikaw pa marespeto, you respect the show. Baboy.
Don't start kasi. You're putting something to me. But Yan yung sinasabi nila, you're putting something to me. You're putting something to me. Yan yung sinasabi, yan yung pinagdidiskitahan nila. Even itong si Kupal, si Kupal Libayan, ayan, tinitle pa. You're putting something to me, Yusek, Claire Castro, Malutakia. Pero idinibang na natin to. Tong Boplek na to. 'Di ba? Pinaliwanag na rin ni Attorney Claire kung bakit yung you're putting something to me. Pinaliwanag na rin natin dito 'yan. 'Di ba? Nagpakita na rin tayo ng mga babasahin kung bakit. Ayan I put it to you. In a legal context means formally suggest or propose an assertion as fact, particularly during trial, to present a presumption or hypothesis to be considered. It is a way for one party, like a lawyer, to introduce a point they believe the other party will be reluctant to admit. As a hypothetical, a lawyer might say, I put it to you that the accused planned the attack beforehand. To suggest this is a possibility without formally declaring it as a proven fact. In an argument, it is a method of challenging an opponent by putting forth a contentious claim they are unlikely to agree. Asan na with forcing them to respond. As an introduction, it serves as a formal way to introduce a statement or presumption to the court as a part of an argument or examination. Let me put it this way. Tapos, pinagdidiskitaan talaga nila. Baka sabihin nyo, hindi direct. Ay, in a legal context, the phrase, I put it to you, is used by a lawyer during a cross-examination. Example, a lawyer for the defense might say, I put it to you that you were not at the scene of the crime, that you are not at the scene of the crime at the time you claim, but you were in fact somewhere else. Ano pang nyo dyan? Mamaya ipagpaano natin kay Attorney Claire, pero puntahan natin yung ChatGPT. Tanong natin kung talaga ba. Etong sila Kupal Libayan, madalas magano to Talibayan, na-obserbahan ko lang sige lang, banata mo lang ng banata si Attorney Claire. Ang taas ng views mo pa si Attorney Claire Tingnan mo, etong content mo, wala na ba talagang control? Si PBBM sa mga tao. Andiyan ba si Attorney Claire? 19,000. Eto, thumbnail mo, andiyan si Attorney Claire, 73,000. Si Marcoletang Cubeta, wala si Attorney Claire, 49,000. Wow, pwede pala. Si Aimee, idinamay mo rin dito si Attorney Claire, 38,000 lang. Mataas talaga pag ganyan si Attorney Claire. Kumakamada ka. Biro mo, i-content mo si Lacson, 20 minutes na lang, ni-live mo, 7,000. Iba talaga pag si Iba talaga pag si Attorney Claire content mo. Ang lakas Biruin mo, naka 120,000 ka pa rito. Pil na pil mo to, sigurado ako. Meron pa ba yung isang channel niya? Lalo dito. Si Tulpo na kinontent mo, 15,000. Nung si Attorney Claire, 34,000. Attorney Claire ulit, 32,000. Nung iba na, 15 lang muna. 23 lang muna. Si Attorney Claire, 39,000. Almost ka mag-40. Si Magalong, gamitin mo yung tatay mo. Tatay mong panot.
At addict. Eto si Magalong addict to eh. Addict sa pagiging epal. I-discuss natin bukas kung paano naging addict sa pagiging epal. Itong kupal na to. Oh, 13,000 lang oh. Patok pa yan ha. Viral pa yung discussion mo dyan. Viral yung topic mo. Andiyan si Saldi ko. 13,000. Oh, punta tayo dun sa isa. Nung pagpunta na ulit kay Atty. Clay, 41,000. Consistent. Oh. Huwag ka kasing masyado kang tae-tae. Sa totoo lang, libayan. Ngayon, naintindihan na namin. Okay yan, sige, kaching-kaching. Mukhang pera po dyan. Mukha ka ng kabayo, mukha ka pang pera. Yan ang mahirap sa'yo eh. Oh. Nagsisimula na po the racing of the horse is already started. Attorney Libayan and the corning cutting some space along the corner. Hindi ko pa rin pala napapractice yun. Sorry naman. Oh. So, punta na tayo dito ulit kay Attorney Claire, ha? Until my name was mentioned, na hindi pa maganda yung salita. So I have to answer back. I did not start. Maluda Piggy. I never started it. Diba? Okay? Well, anyway, sabi ko nga, parang inikot niya na lahat. Inikot niya na lahat yata yung media to talk about that. Sabi nga, parang puro iyak, hindi maka-move on. Diba? Tapos, totoo ba na inikot niya yung media? Baka naman kunyari ka lang dyan, Atty. Claire, ha? Ay, eto, may meeting pa pala to. Eto si Malutikie, nakikipag-meeting siya. Thank you kay GMA. Okay, bakit? Anong pinagmimitingan mo, Tikia? Okay lang yan. Baboy ka naman eh. Hoy, baboy. Ano masasabi mo, Tikia? Ano sabi ni Tikia ba? Okay. Kita mo? Wala, puro oink-oink lang pala alam na itong sabihin eh. O baka sabihin yun, wala, ayan, ang sabi mo. Wala, puro oink-oink lang talaga sinasabi. And the Office of the President, Ayan, pakinggan natin. testimony ni Gutesa. Tapos tinanong sa akin, alam niyo ba kung nasan si Gutesa? Ang sagot ko, baka gusto niyong itanong kay Yusek yun. Baka gusto niyong itanong kay Yusek yun. Pucha, yun ba yung asan na yun? Yung ba yung talaga? Baka gusto niyong itanong kay Yusek yun. Tapos meron siya diyang bintang na sabi niya, hindi nga maalala kung ano yung mga data eh. Dapat, sa communication ka sa data, you know it at the back of your head. May paganon pa eh. Dinugo ang bawal sa INC. Ano daw daw sa kanya? Ano daw sinabi niya? Gutesa, ang sagot ko, baka gusto niyong itanong kay Yusek yun. Baka gusto niyong itanong kay Yusek yun. Yun daw sinabi. Ulitin nga natin. Ano ba sabi mo? Si Gutesa, siguro alam ni Yusek kung nasan si Gutesa. Mali! Sinungaling! May akusasyon ka na, kupal! Ginagalit mo ko. Gago ka. Sinungaling na sinungaling. Ulit. Si Gutesa, siguro alam ni Yusek kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin? Alam ni Yusek. Si Gutesa, siguro alam ni Yusek. I-type kaya natin. I-type natin para makita para magagawa ko ba yun? Mabe-verbatim ba natin na Si Gutesa si Gutesa. Hindi, para mapakumpara natin talaga na maigi. Ayan ano sabi?
Si Gutesa siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Ulit ha. Na-type ko na. Si Gutesa siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Si Gutesa siguro alam ni Yusek kung nasaan si Gutesa. O sige, okay yan. Yan yung una niyang ano. Ipasok ko ha. O yan ha. Para alam natin lahat ha. Pagkumparahin natin ha. Yung kasinungalingan ni ano. O. O, pasok. Ano yung sunod dun sa kabila? Ano sabi niya? Bakit ko sinabi yun? Kasi when you're the spokes of government, tinanong sa akin, alam niyo ba kung nasan si Gutesa? Ang sagot, testimony ni Gutesa. Oh. Tapos tinanong sa akin, alam niyo ba kung nasan si Gutesa? Ang sagot ko, baka gusto niyo itanong kay Yusek yun. Baka gusto niyong itanong kay Yusek yun. Oh. Tumuro pa eh. Sinungaling na sinungaling tong baboy na to. Hayop. Ang layo. Oh. Baka gusto niyong itanong kay Yusik yun. Grabe ka naman magsinungaling, Brad. Ha? Grabe, dito wala ka talaga. Dito booking na booking ka. Baboy ka kasi. Nagpapakababoy kang hayop ka. Kababoy mo? Grabe kang kababoy. Napakasinungaling mo. Ayan oh. Pinagkaiba ng pinagsasabi mo. Oh. Sabi mo doon, si Gutesa siguro alam ni Yusek kung nasaan si Gutesa. Assuming ka. Nag-assert ka. Eto rin si Corina, tanga. Kulit mo rin eh. Oh, patuloy natin to kasi dito alam ko sasabihin niya eh. Bakit ko sinabi yun? Kasi when you're the spokes of government, you represent government, right? You represent the office of the president. You represent the state. So kaya ko siya binigay. Sa amin naman, wala doon sa gobyerno. She was offended by that. So kaya doon nagsimula na, sandali lang, ba't ka ma-offend? Ikaw representative ka ng estado dito. Pwede namang sagutin. Pwede sagutin. Oo, si Corina pwede naman sagutin. Bobo ka rin eh. Hindi mo naman alam eh. Directly, di ba? Directly, yes. Tapos sabi niya, mali nga yung grammar na sinabi, pero hindi. Mali daw yung grammar. Ayan ka na naman eh. Pucha, lahat na lang. Dito, pamalian natin lahat ng mga pinagsasabi ng kupal na to. Asan na si ChatGPT? Kailangan namin tulong mo. ChatGPT, pasok! Asan ka na? Kailangan na nga namin tulong mo eh. Ano sabi rito? Kasi wrong gramming daw eh. No, itago muna natin yung dalawang kasinungalingan ha, na magkaiba. Araw lang ang pagitan yan. Sabi rito, meaning of put it to someone. It means to say something directly to someone. It means to say something directly to someone, usually a statement or a question. Put it to someone. Sometimes something challenging, bold, confrontational. Example, I put it to him that he was lying. Talagang pinagdikdikan ko sa kanya. Ganon. Diretso mong sinabi sa kanyang nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling ka, ngayop ka, ganon. Let me put it this way. Okay, tama, may example ako. Let me put it this way. Kaya mo ipaliwanag ko sa inyo ng diretso. Yung lawyer. The lawyer put it to the witness that he changed his story. Gets nyo yun? Tanong natin, put it to someone. Word for word. Anong sabi? You're putting something to me. Wrong gramming daw. Tinanong natin si ChatGPT, you're putting something to me.
Is this correct? Ang sabi ni ChatGPT, yes. You're putting something to me is grammatically correct. Pero, ba't may pero ka pa dyan? Boy, taglish ka pa ha? Feeling close ka, ChatGPT ha? Pero it sounds a bit formal or legal sounding. Pucha, parang legal. Bagay pala kay attorney sabihin to. Dahil attorney siya, legal daw eh. Legal sounding eh. Tunog legal. Natural uses. Ano sabi? Natural uses in a debate. Patay. Bobo ka kasi libayan na yan, oh. Kaya mo tinapik, bobo ka eh. Sabi niya, you're putting something to me. Akala niya mali na eh. Akala nila mali na eh. Not usually used. Pero pagdating sa liga, eto eh. Kaya ka pala natatalo sa debate. Tanga ka talaga, kabayo eh. Kung di ka ba naman tanga? Oh. Bopo lang po nga. Mali ka kasi dyan, kabayo. Maling-bali ka eh. Parang kabayo. Oh. Ba? Parang kabayo na kaganon. Nakaganon. Basta may pangharang. Oho. Diba? Oh. Parang ka talagang kabayo. Talagang hindi mo mapagkakaila eh. Kabayong kabayo ka talaga eh. Sabi ni attorney yan ha. Oh. Ano pa sabi ni ChatGPT? Oh. So you're putting it to me that I'm wrong? Ay, puta. Puta sabi? Baka mas matalino pa kayo kay ChatGPT niyan. Eh sabi oh, parang ang pangit pakinggan eh. Ha? So you're putting it to me? Wag kasing you're putting something to me. Puta, parang ganun na ganun, no? So you're putting it to me? Oh, sa illegal daw and formal talk. Are you putting it to me that I lied? Pasang-awa sa bar exam si kabayo. If you just mean you're telling me something, mas natural si ChatGPT, nagugulat ka. Mas natural. If you're telling me something, yun daw yung common use. Ganon. Gusto mo ba casual, formal, or confrontational? I can rephrase it for you. Oh, wag na. Wag ka na. Oh, wag ka na, Brad. Sige, Brad. Hindi na ako. Kung kailangan mo ulit ha, andito lang ako. Sabi, nagbabay na. Babay na si ChatGPT. Oh, asa tayo? Balik tayo rito kay Baboy. Baboy mo, hayop ka. Oh. Hindi ko na rin pinansin. Natawa pa si Corina, oh. Bobo ka rin kasi, Corina eh. Parehas kayong bobo niyang kausap mo. Tapos binalikan ko uli na, why don't you say it in a nice way? So you don't insult the public listening to you. Hindi ba pag spokes ka, malumanay ka? So, communications 101 kayo, right then and there. Oo. Tapos sabi ko, paano maiintindihan ng taong bayan kung gigil ang spokes? So, bakit? Gigil ba si spokes pagka nasa bobo? Tanga yun. Bobo ka pala eh. Pagka nasa press conference, pwede. Siguro she was offended by that. I wasn't planning to offend her. Tanga! Pag nakita yung mukha mo, offensive na! Ano to, baboy? Oh. You make up after the interview? Oh, I reached out. Ako ang nag-offer ng hand. And yung tatlong host doon nakatingin, so she had to, offer at nagbeso-beso. So, yung picture na linabas, talagang nakangiti naman kami. Sa akin naman, walang masama yun eh. Sa isang demokrasya, pag nagtapunan kayo ng... Gago no? Talagang ang pinapalabas niya rito, si Attorney Claire daw, wala na siya magagawa eh. Nakita na siya ng host eh. Kaya tinanggap na lang niya. Tinan mo yung tsura mo dyan, no? Mukha kang tae-tae.
baboy na baboy ka dyan. Tabang-taba mo eh. Tabang-taba mo kung magyabang ka. Mas mataba ka pa sa akin, mataba na. Yayabangan mo pa kami. Pasensya ka na, kung mayaman ka man, putya, mukha ka pa rin gano'n, mukha ka mabantot eh. No? Ito yung mga ganito yung itsura na yung dito, yung mga singit-singit. Hindi siya kilikili ha. Yung dito pa lang niya, mabantot na eh. Sa itsura ni Malu, yung mga dito, yung leeg-leeg niyan, mabantot na yan. Positive. Grabe. Tapos, gusto nyo pag-usapan yung betlog, ayan title, you're putting something to me. Na-correct na natin yan, na-rebat na natin. Ito naman, ano sabi? Doktor, pag sinabi nyo nakagat ng ahas yan, pauupoy na lang nila. Ito, napakagandang advice na ito. Magaling pala sa grammar. Sa grammar, magaling. Sa grammar, magaling daw to. Ito si Gago. Kabayo, pasok! Yung mga doktor, pag sinabi nyo nakagat ng ahas yan, pauupoy na lang nila. There are many first aid, mga... Malamang ngayon mo lang narinig to, Ate Tiger Eyes. Matutuwa ka dito. Yung mga doktor, pag sinabi nyo nakagat ng ahas yan, pauupoy na lang nila. There are many first aid, mga kabatas natin na pwedeng gawin. Actually, ang pinakamatinding first aid dyan, decapitation. Decapitate dito. May genius pa, decapitate. Choka na batok. Parang asim nun, no? Grabe, pag dito. Kadiri yun eh. Disiplinahin mo sarili mo, Tikiya. Magpapayat ka. Bago ka magyabang eh. Puta, hindi yan ganyan baboy-baboy ka eh. Decapitate daw. Proud pa siya eh. May pumost pa ng konti eh. Decapitate. Hayop ka talaga, Kabayo. Hayop to si Kabayo. Mo na, Diyos ko dahil lawyer, hindi man na marunong mag-check ng facts, kunyeta. Actually, pag sa talampakan yun, madali pang Akala nyo isang beses lang na mali, ha? Akala nyo isang beses lang nagkamali. Ito pa. save yun eh. Pag nadala sa hospital yun, tinorniquet, tapos pag wala silang anti-venom, decapitate. Tinorniquet? pag wala silang anti-venom, decapitate. Diba? First aid daw, decapitate. Idol pa naman ni ni Ma'am WhatsApp TV. Eternity, pag wala silang anti-venom, decapitate. Dito. Madali lang yan, brad. Tapos gusto mo makipagbasagan? Gusto mo makipagbasagan sa amin pagdating sa sa grammar? God damn it, if my English should be straight, I will... No left turn, no right turn, straight English. If I'm angry, I'm very, very good in the English speaking. Wala to. Pag in-English kita ng straight, baka I got that number, you, where is you? When I'm looking, I don't see you. When I don't see you, you're looking. Tinuruan tayo niyan. Ni Pradeep. I got that number, you. Where is you? Huh? When I'm looking, you don't see. When you don't see, I'm looking. Yung pala, sabi niya, ba't ganun? Pag hinahanap kita, di kita makita. God damn it! Pag di kita hinahanap, nakikita kita.
Sabi ko, okay, yun pala yun. Sabi ko. I cannot. Pero very happy kami dyan sa contribution mo sa science. Yung decapitate na yan, talagang marami kang masasagip. Marami kang masasagip na mga tanga. Sige, i-advise mo yan. Sana isulat mo sa libro yan. Gumawa ka ng libro patungkol dyan sa, sa first aid kit na yan. Marami kang matutulungan dyan, libayan. Kung ako siya, gumawa ka ng libro. Okay mo yan. Okay yan, winner ka dyan. Panalo ka dyan, Brad. Tourniquet, ha? No, alam mo, tikiya, kahit kailan, hindi mo maabot. Yung supporters ni Attorney Claire, solid kaming ka-clear. No? Marami, talagang love namin si Attorney Claire. Walang magmamahal sa'yo ng ganun. Kagaya ng pag-ibig namin kay Attorney Claire. Nakita ko kasi dito kay Banat Boy, yung tungkol doon sa sinabi ko. Ako na naman! Ako si Banat Boy! Ay, natatawa talaga ako. No? Yung tiyahin ko, siyempre alam niyang si ako si Banat Boy. Pero hindi niya ako pinapanood. No? Kasi siyempre hindi naman ako sikat eh. Sabi ng tita ko, nasa US. Sabi niya, Balong. Sabi niya, bakit tita? Kamusta? Balong. Di ba ikaw si Banat Boy? Sabi ko, opo. Sino yung Banat Boy na binabati lagi ni Attorney Claire? Laging narinig, kinakanta pa yung may kinakanta. Ako si Banat Boy. Sabi ko, kinakanta po ba? Sabi ko, yun po kasi yung team song ko. Sabi ng tita ko, may team song ka na? Ano ka, sikat ka ba? Sabi, sikat ka ba? Bakit kinakanta yung may team song ka na? Ibig sabihin, hindi talaga ako pinapanood ng tiyahin ko. Buti. Marami kang kasalanan. Oo nga no, Boss Infinite. Oh. Yung tiyahin ko no? Lang yan no? Hindi ako pinapanood. Tapos, Attorney Claire. Tapos sinabi pa niya na wrong grammar. Ako. Well, anyway, ayoko na sana sagutin. Pero parang kailangan ko itong i-share sa mga ka-clear. Okay na. Kung totoo ba yung sinasabi nila? Nabanggit ni Banat Boy. Ako si Banat Boy. So nakita ko kay Banat Boy. Ayun yung kantang yun si Attorney Claire. Ako si Banat Boy. Ako si Banat Boy. Kamu na, may dance move na tuloy. Ay, pag birthday ko, gusto ko makita yung mga tropa natin dyan ha. Ganyan pala yung dance move eh. Nang ako si Banat Boy. Ako si Banat Boy. Chikachu Boy. Oh, natin, pakinggan natin yung paliwanag ni Attorney Claire. Take upin ko nga. So, mga clear, ito yung tinitake up nila. Diba? When I said, you're putting something to me. Diba? Okay. So, baka mas maganda paliwanag ko dyan, Attorney Claire ha? Kailangan higitan mo yung paliwanag ko. Matindi ba? Nakita mo yung example namin dito. Let me put it this way. Napaka-galing naman nila para sabihin nilang wrong grammar yun mga kaklir. Diba? Punta tayo dito. Sige. Dito muna tayo sa general. Okay. Okay? Tayo sa general ha. Pinapalabas nila. Diba? Sila yung magaling. Okay. Dito tayo sa AI. Ito naman ang pwede ma-check eh. In a legal context. In a legal context mga kaklir. The phrase you're putting it to me is an acknowledgement of the formal statement I put it to you, which is used by a lawyer during cross-examination. Pares tayo ng pares tayo ng tropa, pares tayong tropa.
Mas matalino lang konti si ChatGPT dyan. Si ano yata yan eh. The particular fact or interpretation of events is true, especially when the lawyer believes that the witness is unwilling to admit it. Diba? Oh, I put it to you that you were in fact at the restaurant across town when the crime occurred. Diba? Oh. In a non-legal, everyday context, you're putting Oo nga, oink-oink eh. Oink-oink ba? on is an informal expression used to indicate that someone does not believe what is being said. Okay? Alright, magandang Pero what I hapon use po is sa inyo you, lahat. You're putting it on me. Meron kasi sinasabi sa akin eh. Diba? Meron kang ibinibintang. O hindi. Si Attorney Claire, ang husband ni Attorney Claire si Sir Chuck. Ayan. Ayan o. Pagka may naka-highlight dyan, si Sir Chuck yan. Sir Chuck! Ako si Banat Boy! Ako si Banat Boy! Pero, alam mo talaga, no? Ako naman, I feel ano lang eh. Kasi, alam din naman natin, no? Kahit hindi kami nakakapag-usap ni Attorney Claire. Eh, syempre, yung mga dati niyang tropa. Naalala ko lang. Yung relationship, parang ganun lang din yun eh. Yung pagtraidor ng isang kapatid. Na si Senator Amy, tinraidor niya si PBBM in spite of magkapatid sila and in spite of wala rin namang ginagawa si PBBM sa kanya. In spite na kahit ganun siya, ganun kahaba-baba niya, isinali pa rin siya sa rooster ng Bagong Pilipinas na senatoriables. Ganun pa rin no ang nangyari. Na gano'n pa rin tinraidor niya pa rin, no? Sa pamamagitan ng pag-akyat dun sa stage ng INC at yun nga, yung mga kanyang mga isinigaw na kino-confirm niya na si PBBM daw ay addict. O ba? So, alam niyo masakit yun eh. No? Yung pagtatraidor na yun. Kaya nga, nung that very day, medyo talagang down na down ako kasi parang feeling ko, I feel for PBBM eh. Alam niyo naman kung saan yung galit ko lagi, no? If somebody puts into me. Ay, hindi. Kasi you're putting it to me. Hindi, pagka sa akin, medyo mabigat sa akin yung pakiramdam na pag si PBBM inilagay ng isang tao na pinagkakatiwalaan niya, yun dun sa very, very awkward na posisyon. Kaya yung unang-una, I think ako yung unang-unang medyo nabwisit kay Sara Duterte. Kaya maraming unang nagalit din sa akin. Kasi nung yun pa lang, nabwisit talaga ako kay Sara Duterte dahil inilagay niya sa alanganin si PBBM doon sa anong word ba yun? Tambaloslos. Yan. Diba? Kung maaalala nyo, nung nagsabi siyang tambaloslos, alam naman natin na syempre, congressman, tapos lagi magkasama si PBBM at saka si Speaker Martin. And then nung time na nandun sila, nag-speech sa stage na hindi ko babanggitin yung yung middle name mo. Ganun talaga si Sara, no? And I feel like si PBBM, umakyat sa stage, he felt obliged to, to claim na ako yung self-proclaimed na best friend. No, wala makakaagaw sa posisyon niya. Parang ganoon, hindi verbatim pero parang ganoon yung diwa. 'Di ba? Na parang ang sabi niya, sabi ni PBBM, ako yung self-proclaimed. Biruin mo presidente ka pero you stoop down dun sa na yon para lang ma-patch up, no? Sino naglagay sa posisyon na yon, 'di ba? Yung awkward position, imbis na talagang dapat makapagtrabaho ng maigi si PBBM eh. Pero hindi eh. 'Di ba? Bakit ko sinasabi yan? Ganun din yung kay Attorney Claire ngayon. Alam naman natin na kaibigan niya sila
Libayan, 'di ba? Kaibigan niya yung si Kamote Analysis, 'di ba? And then the rest ng kabatas. Yan, mga kaibigan niya. And yun din, no? And syempre si Attorney Claire hindi niya gustong banatan. Hindi niya gustong Kaya lang, ang nangyayari, hinahamig nila no? Si Attorney Claire, hindi sila pwedeng, pero talagang they're pushing to the limits na kisihodang idamay yung pati yung husband, no? Na hindi naman nagpapakita sa public. In spite na kapwa niya abogado si Attorney Claire, hindi mo talaga maintindihan no? Kaya ako naman, hindi naman dahil nag-volunteer ako since matagal ko na rin namang matagal ko nang binabanatan si Libayan. Pero ako naman, nakita niyo naman yung banatan natin It's more of like, kung hindi man siya constructive criticism, I want to achieve, no, yung parang hindi ako ganoon Hindi ganoon kagarapalan yung datingan ng nila. Tapos kaibigan pa no? Kaibigan nila si Attorney Claire. No? They've met talaga. Nagkita na sila, no? And they've spent some time together on some certain occasions, no? And yung may mga celebrations sila na pinagsamahan, Ma'am Luz Morishima Charot. Pero ganun pa rin, no? Grabe talaga. As in talagang super grabe yung hindi talaga makain, no? Kung tawagin bobo or pero ganun naman talaga, no? Gusto nila yun Wala naman tayong magagawa. All we can do is yung ilabas yung frustration mo dun sa wala tayong magagawa. Ganun talaga Very frustrating yung situation. Kaya lang hanggang ganun lang tayo, ipakita ko ano yung nafe-feel natin na frustration. So yan, no? Yun. With that,